Hello guys, magandang umaga. Share ko lang guys na yung nangyari sa akin na crash ako sa motor. Ito guys, yung mga naging damage ko guys. Ito pa guys. Saka ito. Dito sa ulo ko guys, tawag ito. Ito may bukol. Ito bukol oh. Ito sa helmet to guys. Masakit din dito oh. Saka dito guys. Pasalamat ako guys sa Panginoon kasi ah protektahan niya ako sa kabila ng nangyari. Ang nangyari pala guys doon banda sa may Dimasalang at sa pagitan ng Dimasalang at sa Palanas, bumangga yung motor ko doon as self accident guys. Ay hindi kasi inayos doon yung highway guys. Kuwan siya, simentado, tapos bigla siyang yung nire-repair nga tulay guys, mag-ingat kayo doon. Pero nandun siya may naka nilagyan na siya ng alapog, yung mga bato. Pero ang problema lang doon guys kasi wala siyang signage na sira pala yung kalsada. Dapat sana guys may warning sign man lang na kuwan na delikado doon. Wala guys, at saka wala rin ilaw siya. Walang ilaw na madilim ang lugar guys. Yun, mabilis kasi ang takbo ka guys. Hindi naman talaga sa hindi tayo nag-iingat tayo guys. Tapos ang problema lang doon, may para kasing hamster guys na nakatambak na putik at saka bato, yung anapog, yung sinasabi guys sa anapog. Tapos andulas guys sa mga nung naka full engine yung motor ko. Tapos pag nakita ko na lang guys, bigla ko na lang kita na nandoon na pala ako, nakapatong na ako dun sa parang hams niya. Tapos pagbagsak ng motor guys, hindi ko na alam yung nangyari. Na na ramdaman ko na lang guys nung bumagsak na ako. Tapos yung ulo ko kumudkod na doon sa kumudkod doon sa lupa, sa bato yun guys. Tapos nung hinawakan ko yung ulo ko guys, dito wala nang helmet. Natanggal to guys yung dito sa helmet ko, nawasak siya. Ang natira na lang guys dito sa likod ko at saka yung papunta dito na part ng helmet. Buti nga lang guys may sombrero ako, binabalik yung sombrero dyan. Tapos hindi na gasgasan yung ulo ko, bukol lang guys dito. Mas yung bukol dito. Yun, ayon sa kasama ko guys sa kabilang motor, sa kabilang motor na kasunod ko, kasama ko sa trabaho, mga 15 meters yung 15 to 20 meters yung natapunan ko guys. Yung paikot-ikot daw yung motor guys, rolling daw yung motor. Tapos siguro kasama ko rin guys, hindi ko maalala na kasi parang nawala na ako sa sarili guys. Tapos yun, sabi nila ang inisip siguro nila kung ano nangyari sa akin kasi pag nung pinuntahan nila ako guys, wasak na yung helmet ko. Tapos nakahiga ako. Tapos yung motor nakadagan sa akin guys.
na ipit ako ng motor. Gusto kong tumayo, hindi ako makatayo. Nakaipit pala yung motor dito. Hindi ko masyado maalala. Kasi parang wala na ako sa sarili. Kasi nabigla ako guys. Sobrang surprise ang nangyari guys. Kaya patong itong motor sa katawan ko. Tapos gusto kong tumayo, hindi ako makatayo kasi nakadagan sa akin yung motor. Tapos tinayo ng isang kasama ko yung motor, saka ako nakatayo guys. May pinakiramdaman yung sarili ko, yung sa tuhod ko, sinmamanhid. Akala ko guys nabasag na yung kneecap, yung tuway-tuway sa saya. Pero sa kabutihang palad guys, hindi tayo na damage ng gusto. Ito lang yung damage na. Saka ito guys, ito yun lang guys. Ang masabi ko lang sa mga driver motor, kailangan nating mag-provide para sa sarili natin guys ng mga safety gears. Katulad nito, karamihan talagang madalas talagang tinatamaan yung tuhod natin at yung paa natin. Dapat meron tayong protective gears dito sa paa natin, lalong-lalo na guys dito sa ulo natin. Siguro guys, kung wala akong helmet noon, baka wala na ako guys sa mundong to. Malaking pasalamat ko sa Diyos na kahit makasalanan ko guys, pinoprotektahan pa rin niya ako sa kamalasang nangyari sa buhay ko. Yun guys, kailangan natin hindi lang compliance na helmet, kundi yung mas matibay na guys. Kasi yung helmet ko hindi yun siya matibay. In order ko sa isang online store, kala ko okay na, pero kahit mura lang yun guys, 500 pesos lang yun. Mas na mura siya guys. Tapos pero okay naman guys, nakaprotekta pa rin siya sa ulo ko kahit pa paano. Kaya wala akong walang nangyari. Pero hindi na talaga siya magamit guys. Hiwa-hiwalay na yung foam at saka yung shell ng helmet, basta hiwalay-hiwalay siya guys. Nagkalat na doon sa kalsada. Nandun yun, gabi kami noon, alas 7 ng gabi kami noon na disgrasya doon. Yun, hindi ko na, at saka nakasave din ng malaki doon sa likod ko guys, yung bag ko. Kasi may bag ako na nakatali sa katawan ko, backpack ko yun. Tapos may bakal doon na nakalagay. Kahit nagpaikot-ikot ako guys, hindi nasira yung likod ko. Ulitin ko guys, dapat magkaroon kayo ng helmet at saka mga protective gears at saka ang pinaka safety, dandan lang sa pagmaneho guys. Kasi parang nakakuha ako doon sa pag mabilis yung takbo ko guys. Yung MIUI 125 yung sinakyan ko, tapos naka-full talaga siya guys, nakasagad yung gasolinador. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos, hindi ako na tamaan ng malala o hindi masyadong masama yung damage ko. Thank you very much guys, and hope that you take care of yourself while driving. Kailangan kayo ng protective gears, magsuot
At yung helmet, huwag kalimutan. You always wear helmet while driving. Kaya pala napaka stricto ng ating batas na magsuot talaga ng helmet mag-drive. Eh, malaking tulong yung helmet. Okay guys, hindi ako nagpa-CT scan guys kay pakiramdam ko naman walang tama yung ulo ko kasi wala namang akong nararamdamang sakit sa ilalim ng ulo ko, sa utak ko. Wala naman. Kaya hanggang ngayon guys, ilang araw na wala na akong naramdaman sa ulo ko. Maraming salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Number one ang Diyos. Thank you.